Purihin ang ating Panginoong Hesus magpakailanman, sa Kanya ang kaluwalhatian at karangalan. Sa araw na ito ay nasa panglimang bahagi na po tayo sa ating aralin sa 7 sulat sa Iglesia sa pahayag kay Apostle Juan ng Panginoong Hesukristo. Sa Revelation chapter 1 hanggang 3, ito ay mensahe na tumutukoy para sa lahat ng mga Kristiyano. Ang sulat na ito ay naglalarawan ng tunay na kalagayan ng bawat lokal na iglesia, maging ang bawat isa sa churches. So ang church mismo ay pinagsabihan ng Panginoong Hesukristo na magsisi at gawin yung katulad ng dati, ang sigla at init ng pag-ibig sa Panginoon. Mababasa po yan sa Revelation chapter 2 verse 5. Ang sabi po dyan ay kailangang magsisi at gawin yung katulad ng dati. Yung po sinasabi dito. Dahil kung hindi po natin gawin ito, hindi mo gawin ito, posible na matanggal yung pangalan mo sa aklat ng buhay. At ang mga mananagumpay lamang ang magkakamit noong pangako ng Panginoon Jesucristo na buhay na walang hanggang sa langit. Sa Revelation chapter 1 verse 19, sinasabi po dyan, kaya't isulat mo ang iyong nakita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa. Ito po ay sinabi ng Panginoong Hesukristo kay John na isulat niya. So ano itong nangyayari ngayon? Ito yung mga bagay patungkol sa mga iglesia hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ito yung tinatawag na rapture. Now, yun namang sinasabi rito na mangyayari pa, ito yung panghinaharap after the rapture. Now, nais kong basahin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 23. Magsimula po tayo sa 51 hanggang 58. Sabi po rito, pakinggan ninyo ang hiwagang ito, hindi mamamatay ang lahat. Ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata. Kumbaga ito ay isang kurap lang, ganun lang po yun. Kasabay ng huling tunog ng trumpeta. Pag tunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat, sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok, at ang katawang namamatay ay di na mamamatay. Kapag napalitan na ang walang pagkabulok, ang nabubulok at napapalitan na ng walang kamatayan ang mamamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Amen. Praise God. So dito po ay sinasabi sa salita ng Panginoon na sa hinaharap, ay sinabi rito tayo ay babaguhin lahat. Na yung katawan na namamatay ay hindi na mamamatay. Yung katawan na nabubulok ay hindi na mabubulok. Ito po yung mangyayari pagdating ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinasabi rito sa verse 57 na magpasalamat tayo sa Diyos na tayo po ay may tagumpay na sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesukristo. Kaya nga bilin dito sa verse 58 ay sinasabihan tayo na magpakatatag at huwag matinag sa buhay natin na nangyayari ngayon. Alam naman natin na nangyayari ngayon sa mundo, di ba? Napakagulo. Nandyan lahat na. Yung mga nakasulat sa Matthew chapter 24, nangyayari na po. Pero sabi po dito, bilang Kristiyano, mananampalataya ng Panginoon Hesukristo, magpakatatag at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain sa Panginoon, yamang alam nyo na hindi nasasayang ang inyong pagpapagal sa Panginoon. Purihin ang Diyos. So ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pagbabalik, alam po nyo, hindi naman po siya babalik at bababa rito sa lupa, kundi ang Panginoon ay katatagpuin natin siya sa himpapawid.
Now, basahin ko sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 17. Sinasabi dito, mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, yung mga namatay na mga mananampalataya, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Purihin ang Panginoon. So lahat ng mga nananalig na namatay, bubuhayin muli. Amen. Makakasama ang Panginoon Kristo. Verse 15, ito ang aral sa Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ang tinig ng arkanghel, ang tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayon, makakapiling niya tayo magpakailanman. Purihin ang Panginoon. So dito mismo, sa verse 16 up to 17, ito po ay tumutukoy doon sa pagdagit o pagdugot sa mga mananampalataya kay Kristo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Now, basahin ko sa English, sa verse 16 at saka sa 17. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. So sila po ay buhaying muli mula sa kanilang kamatayan. And in verse 17, and then who are alive and remain, yung mga natira pa sa pagdating ng Panginoon Kristo, yung mga buhay pa na mananampalataya, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Now, the word caught up na ginamit dito, ito po yung, dito po natin nakuha yung salitang rapture, mula sa Latin na salita o Latin na wika na rapturo o rapio na sinasabi. Now, basahin ko rin dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 7. Dito sa Tagalog, palihim ng kumikilos ngayon ang kapangyarihang ito at nananatili gayon hanggat din aalis ang humahadlang. Kung maalis ang humahadlang, malalantad na ang suwail. So dito mismo sa talatang aking binasa, ay ito ay nagpapatunay na rapture muna. Dudukutin muna ang mga mananampalataya, dadagitin muna ang mga mananampalataya at saka ilalantad na ng Antikristo yung kanyang sarili. Yan po yung sinasabi dito na salita ng Panginoon. At yan po yung mangyayari sa hinaharap. Hindi pa nangyayari pero mangyayari sa hinaharap. Now ngayon po, ang pag-aralan naman natin, bumalik po tayo doon sa ikalimang mensahe ng Panginoong Hesukristo patungkol sa iglesia sa Sardis. Yan, Panginoong Hesus, nag-ano rin sila, naglo-Lord sila, Lord Jesus. At eto pa sila ay nagagawa nila na magpagaling ng may sakit at magpalayas ng demonyo sa pangalan ng Panginoon Kristo. Kaya ito nangyayari, hindi dahil sa sila ay kinakasyahan ng banal na Espiritu ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon sa mga taong ito na nagsasabi na sa iyong pangalan kami ay nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng kababalaghan, nangaral ng iyong mga salita. Ano po sabi ng Panginoon sa verse 23? Sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Amen. So rito, alam po niyo rito sa binasa natin, maraming nagmamalaki tungkol sa kanyang relisyon. Pero sinasabi po dito, patunay mismo sa salita ng Panginoon, ang relihiyon ay hindi makakapagligtas sa atin, kundi yung ating relasyon sa Panginoong Hesukristo. Kaya patatagin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, pag-aaral ng salita ng Diyos, saliksikin natin ang salita ng Panginoon, at isapamuhay
buhay natin, yung mga bagay na natutunan natin, napakinggan natin mula sa salita ng Panginoon. Amen po ba? So, sa kabila ng katanyagan ng Sardis, sila po ay aktibo, ngunit sa totoo lang, sila po ay talamak sa kasalanan sa kanilang ginagawa. Bagamat ang iglesia sa Sardis ay pinapalagay na espiritual kuno, pero dahil nga sa panlabas na gawa, pero sila po sa katotohanan, sabi ng Panginoon Kristo, ikaw ay patay, kayo ay patay. So dito sa mga talatang ito ay wala po tayong mababasa na papuri sa church ng Sardis na tila mabuti sa labas, pero masama naman ang loob. Amen. Now, in Revelation chapter 3, verse 2, sinasabi diyan, wake up, gumising ka, at pasiglayin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo nang di tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi paganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. So sinasabihan dito na wake up and strengthen what remains and is about to die. So dito ay nakita natin na mayroon pa namang konting buhay na nalalabi sa church sa Sardis. Aktibo pa rin sila. Mayroon pang konting natitirang buhay. At mayroong mga ilang mananampalataya pa sa loob ng Sardis na totoong mga mananampalataya. Ngunit, ang mga mangilan-ngilan na lamang na mga mananampalatayang ito ay tila umuunti na sila sa bilang. At maging yung kanilang sigla sa paglilingkod ay tila nawawala na rin. Kaya nga sabi rito, strengthen, palakasin, pasiglahin ang mga bagay na nalalabi sa iyo. Ano yung dapat na pasiglahin? Pasiglahin yung dating pag-ibig sa Diyos at sigla sa paglilingkod tulad nung una, nung nakakilala ka sa Panginoon Kristo. Amen. Pangalawa, maging handa. Maghanda ka na magsisi sa anumang pagkakamali at itama yung mali, yung kasalanan sa buhay. Pangatlo, yung panlabas na gawa, ito po ay palatandaan na hindi po ito isang palatandaan na ito ay tama yung nilalaman ng puso, kundi ang matuwid na kalagayan ng puso, ito po ay gumagawa ng mga mabubuting mga gawa. So, tanging paraan para magkaroon tayo ng sigla ay ang Panginoong Kristo. Yan po ay nakasulat sa John chapter 15 verse 5. For without me, wala kang magagawa. For without me, you can do nothing. Wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Kumusta ka? Kumusta ang connection mo sa Panginoon? Kumusta ang ugnayan mo sa Panginoon? O baka hiwalay ka na. Akala mo nandiyan ka pa pero wala ka na pala. Katulad nitong mga church sa Sardis. So tayo po ay kinakailangan na lumapit sa Panginoong Kristo upang mapakain natin yung ating espiritual na buhay. Amen. Praise God. Dahil kung tayo po ay hiwalay sa Kanya, wala po tayong magagawa. We can do nothing. Yun po sinasabi dyan. So ito yung problema sa church ng Sardis. At maging doon sa mananampalataya, sa church sa Sardis, umarahil sa'yo, sa atin. Amen. So sabi nga rito, sila po ay hindi nanatili kay Jesus. Sabi po dyan sa talatang binasa ay, He who abides in me, and I in Him, bear much fruit. For without me, you can do nothing. Yun po sinasabi. So kailangan na manatili kay Jesus at manatili sa kanyang mga salita. Huwag bumitaw sa salita ng Panginoong Kristo, sa pananalig sa Panginoong Kristo. So tandaan po natin na anumang programa, anumang gawain, ay wala pong makakapalit doon sa ugnayan natin, sa pangangailangan natin sa Panginoong Kristo. Dahil sinabi mismo ng Panginoong Kristo na sinabi po niya sa John chapter 6 verse 35, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Kailangan po natin ang Panginoong Kristo.
Amen. Dahil siya po yung tunay. Sabi nga po sa salita ng Panginoon na ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Amen. Ano pa yung sinabi po niya sa John chapter 7 verse 38 na siya, sabi, I am the living water. Siya po yung tubig na nagbibigay buhay, ang Panginoon Kristo. John chapter 11 verse 25, I am the resurrection and life. Siya po ang buhay maguli at siya rin ang buhay. And John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Siya lang po ang tanging daan patungo sa langit. Siya ang nagsasabi ng totoo sa atin. At siya ang buhay. Ang buhay natin ay ang Panginoong Kristo. Amen. John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. Siya po yung ating pastor. Hindi niya tayo dadalhin kung saan-saan. Amen. And John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman. Amen. So, lagi po tayo lumapit sa Panginoong Kristo. Manatili tayo sa ating Panginoong Kristo, sa ating pananampalataya. At tiyakin natin na ginagawa natin yung katuroan na tinanggap na natin, napakinggan na natin. Sundin natin ang salita ng Panginoon sa atin. Amen. So, dito mismo ay ang payo ng Panginoong Kristo, wake up. Strengthen what remains. Gumising ka. Palakasin mo yung nananatili, yung mayroon pa. Yung konti na lang na natitira, palakasin mo. Believers needs to wake up. Kailangan pong gumising ang mga mananampalataya. Gumising na sa pagkakatulog. Nag-i-enjoy sa tulog. Nag-i-enjoy sa paggawa ng kasalanan ng kapahalian na hindi nakakalugod sa Panginoon. Sabi rito, wake up! Gumising ka na, palakasin mo habang may natitira pang konti. So yung church sa Sardis ay kailangan palakasin ang kanilang sarili sa magitan ng bumalik sila sa salita ng Panginoon. Amen. Kailangan nila ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang salita ng Diyos sa buhay na ito. Amen. Amen. Hallelujah. Dahil kung hindi po, ay ito po ang magbibigay sa atin ng matinding kapahamakan. Amen. So sinabi po niya rito, wake up, strengthen. Amen. Dahil kung hindi po gigising, hindi matatauhan, at hindi masigasig na siliksikin ang katotohanan sa salita ng Panginoon, alam po niyo ang mga bagay na natira na, yung konti na lang, tuluyan nang mawawala. So, kailangan po natin na magsaliksik, patuloy na saliksikin ang salita ng Diyos, pag-aralan ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito po yung mapa ng ating buhay. Dito po natin makakatagpo yung pag-asa natin sa Panginoong Kristo. Amen, yung kaligtasan na binibigay ng Panginoon na libre, walang bayad sa bawat mananampalataya, nananalig sa Kanya. Now, how can you strengthen what remains? Paano ba mapapalakas o mapapasigla yung nalalabi pa? Sa verse 3 ng chapter 3 ng Revelation, go back. Sabi nga, alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga yaon. Pagsisihan mo, talikdan ang iyong kasamaan kung hindi ka gigising. Paririyan ako gaya ng magnanakaw, hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. So dito ang payo sa atin, magpatuloy na isipin, alalahanin yung tinanggap na mga aral. Yung mga aral na ating napakinggan. Yung mga preaching na ating napakinggan mula sa salita ng Panginoon. Kailangan nating alalahanin lagi ang ginawa ng Panginoon Kristo na tayo ay nagkaroon ng kaligtasan mula sa ating mga kasalanan ay dahil sa Panginoong Kristo na siyang umako, siyang nagbayad para sa atin.
Amen. Hallelujah. Ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang. Wala nang iba. Sabi pa sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 na tayo po ay naligtas sa kagandang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Saka kailangan po nating alalahanin lagi ang mga bagay na ito, yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen. At magsisi sa mga bagay na ating ginawa na hindi nakakalugod sa Panginoon. Amen. Praise God. Tandaan po natin na ang Diyos ay mapagmahal at mapagpatawad. Siya po ay nagbibigay ng maraming pagkakataon upang magsisi ang isang tao. Amen. Ngunit, alam po ninyo, yung oportunidad na yon, yung pagkakataon na yon, ay mayroon pong hangganan. Mayroon pong limitasyon. So, ang church sa Sardis, sila po ay binigyan ng maraming pagkakataon, maraming panahon ng Panginoon. Ito po ay pagpapatunay na ang Diyos ay sagana sa kanyang kahabagan. Sagana siya sa kanyang pagpapatawad sa mga mananampalataya sa Sardis. Ngunit, yung panahon, yung pagkakataon ay limitado lamang. So magsisi hanggat may panahon pa. Amen. Sabi ng Panginoon, I will come like a thief. Darating akong katulad ng magnanakaw. So darating siya na kung kailan mo hindi inaasahan. Kaya sabi rito ay kailangan po na tayo po ay manumbalik sa Panginoon, manumbalik sa Panginoon. Ano mang mga bagay na nagawa mo, handa kang patawarin ng Panginoon. Handa kang tulungang magbago. Amen. So rito, ang church sa Sardis ay ito ay hinihimok na tuparin, gawin yung sinasabi salita ng Panginoon na kanilang napakinggan. Nung una silang manalig sa Panginoong Hesukristo, manumbalik sila sa kanilang pananalig sa Panginoong Hesukristo. Ano po sabi sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. So yung pong ating pananalig sa Panginoon Jesucristo, ito po ang kailangan ng bawat isa upang masolbaran yung anumang problema ng kasalanan. Ang sagot po dyan ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga na bawat isang Kristiyano ay lumago sa pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Palalimin natin yung ating pangunawa sa salita ng Panginoon. Go back to the Word of God. Amen. Doon po tayo dinadala ng salita ng Panginoon ngayon. Manumbalik tayo doon sa dating init at sigla sa pagbabasa ng salita ng Diyos, yung ugnayan natin sa Panginoon. Go back. Strengthen, palakasin natin yung bagay na nalalabi pa sa iyong buhay. Pero alam mo, may katulad ng Sardis, marami na silang alam, marami na silang napakinggan. Pero gaano man, tandaan po natin, gaano man yung nalalaman mo mula sa salita ng Panginoon, ay huwag mo pong kalimutan yung katotohanan na ginawa ng Panginoong Hesukristo, na siya lamang ang katotohanan. Siya yung daan. Siya lamang tangi ang ating kailangan sa buhay na ito. Yung kanyang sakripisyo para sa ating mga kasalanan, alalahanin po natin yun. Tinubos ka ng Panginoon. Tinubos tayo ng Panginoon mula sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen. At ang church sa Sardis, maraming alam sa Biblia kaya lang hindi na isasagawa. Now, checkin din natin yung ating sarili. Checkin mo ang iyong sarili. Marami ka nang alam sa salita ng Diyos. Ito ba ay naisasagawa sa iyong buhay? Nasabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 20, O Timothy, ilagay mo doon yung name mo. Guard what was committed to your trust. Timoteo, pagkaingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo.
Ito yung pananalig kay Kristo, yung kaligtasan na ibinigay sa iyo. Ingatan mo. Paano maingatan to? Sa magitan ng salita ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 24, verse 42 to 43, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Wala naman nakakaalam. Kung mamaya, bukas, sa susunod, hindi natin alam. Maraming nagsabi na darating sa ganitong buwan, ganitong taon, pero walang nakakaalam. Sabi pa sa verse 43, tandaan ninyo ito kung alam lamang ng puno ng sambayanan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. So dito mismo ay sinasabihan tayo na maging handa. Maghanda tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. Ayusan na po ng buhay ngayon. Gumising na. Palakasin na ang sarili mula sa salita ng Panginoon. Kailangan tayo pa'y maging handa sa pagmuling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Now, sa Revelation chapter 3, verse 4, gayunman, sabi diyan, may ilan diyan sa Sardis na nag-iingat at napapanatiling malinis ang kanilang damit. Kaya't magiging kasama-sama ko silang nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Now, dito po sa mga talatang ito ay walang mababasang papuri na mensahe para sa church ng Sardis, kundi yung tanging pagkilala sa iilang miyembro o kasapi sa church sa Sardis na tapat sa mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Kaya naman sinabi ng Panginoon dito na yung mga ilan na ito, yung mga konti na lang na mananampalataya na ito, sila po ay ibinilang na karapat-dapat. Karapat-dapat na sila ay makadamit o suotan ng damit na puti ng Panginoong Hesukristo. Now, basahin ko sa 2 Corinthians chapter 11 verse 3, sinasabi po diyan, ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Now, alam naman po natin na si Adan at saka si Eva ay nasa Garden of Eden. Pero nandun yung ahas at tinukso si Eva. Now, sa church, ganun din. Amen. Kaya nga sabi ko nga, kung sa Garden of Eden, nandun ang satanas na dyablo, ang ahas, sa church pa kaya? Kaya po kailangan po na bantayan natin yung ating sarili. Sabi, magbantay kayo. Tandaan ninyo ang Panginoong Jesucristo. Amen. Huwag pabayaan na pasukin yung buhay ng mga salita na nakakainganyo sa'yo para hilain ka sa makamundong pamumuhay. No, sa kabila na ang Sardis Church ay patay sa espiritu at sila ay nadaya o nalinlang na, ay mayroon namang ilan na natira na nanatiling malinis mula sa makamundong pamumuhay. Now, itong ilan na ito, itong mangilan-ilan na ito, na natira doon sa church na hindi sumunod sa takbuhin ng mundong ito, sila po ay itinuring na karapat-dapat ng Panginoon. Amen. So itong mangilan-ngilan na to, ibig sabihin ay hindi lahat sa church ay spiritually dead. May ilang namumuhay ng may kabanalan. Amen. At ang Panginoon Jesucristo ay nalugod sa kanila. At sinabi ng Panginoon sila ay lalakad na nakadamit ng puti, nakasama ko. Dahil sila ay karapat-dapat. And I pray na sa buhay na tayo, ikaw, ako, tayong lahat ay maging karapat-dapat sa Panginoong Jesucristo sa estilo ng ating pamumuhay. Huwag hayaan na mahawaan ang buhay sa mga bagay na dinidikta ng mundong ito. Now, in Revelation chapter 3, verse 5, ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti at hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Now, dito po, yung to overcome, ang magtatagumpay, ito po yung nagtagumpay sa kasalanan. Ito po yung nagtagumpay sa sanlibutan sa makamundong pita
na inaalok ng mundong ito at sa linlang ng dyablo. Now, ito pong puting damit na sinasabi rito, ito po yung pagpapawalang sala ng Panginoon Jesucristo. Maganda sa Isaiah chapter 61 verse 10. Ito po yung sinasabi sa magandang balita Biblia, ako'y nagagalak na mainam sa Panginoon. Ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng damit ng kaligtasan at kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran. Purihin ang Panginoon. Ganyan po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya kung may kasalanan, bumalik sa Panginoon at magsisi. Baguhin ang estilo ng pamumuhay. Amen. At ang pangako ng Panginoon, buhay na nang walang hanggang doon sa nanatili sa kanilang pananalig sa Kanya. Now dito po, yung pong pangalan ng mga mananampalataya ay nakalista po yan sa aklat ng langit. Nakasulat po yan sa aklat ng buhay. At yan po ay mababasa sa Philippians chapter 4 verse 3 at saka sa Luke chapter 10 verse 20. Kaya po, kailangan po na tiyakin natin. Tiyakin natin na yung pangalan natin nakasulat na, nakatala na, nakarehistro na sa aklat ng buhay sa langit. Amen. So ito po nga, Book of Life o yung aklat ng buhay ay ito po yung record o talaan ng mga pangalan, hindi ng mga gawa. Now, nabanggit ko noong nakaraan na mayroon pong dalawang aklat. Ito yung Book of Life at saka yung Book of Deeds na sinasabi po doon sa ating napag-aralan na nakaraan. Na ang Book of Deeds ay ito po yung mga hindi kumilala sa Panginoon Jesucristo. At yung Book of Life, ito yung mga listada, mga pangalan ng mananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Now, tingnan po natin, balikan natin yung verse 5 ng Revelation chapter 3 na sinabi, erase their names. So, posible pala, no? Na mabura yung pangalan pag nagpatuloy sa kasalanan. Sabi niya, I will erase their names. So, sino tong mga taong ito? Ito yung mga taong nakaranas na ng bagong kapanganakan, kumilala kay Kristo, kaya lang tumalikod sa kalaunan sa kanilang pananalig sa Panginoon. At hindi nila pinagtagumpayan yung kasalanan sa kanilang buhay, yung estilo ng pamumuhay na hindi nakakalugod. Kaya sabi rito, ay buburahin ko, yung nga po yung sinabi sa ibang translation, buburahin ko ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Pero yung mga magtatagumpay, ay sinabi ng Panginoon, dito mismo ay katiyakan ng kadumpayan na makakasama ang Panginoon sa walang hanggang. Itong mga taong binura ang mga pangalan, ito po yung mga hindi pinagtagumpayan ng kasalanan, ito yung dikta ng mundo, hindi nila iniwanan, kundi niyakap pa nila. Eh sabi, buburahin ng Panginoon. Kaya pwede pala, ano? Kahit na ikaw ay tumanggap na at ikaw naman ay tumalikod, mabubura ang iyong pangalan. Kaya kailangang pangalagaan po natin yung ibinigay sa atin na kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoong Jesucristo. At yung mga mananagumpay dito, ang sabi po dyan, I will not blot out or I will not erase their names. Ito po ay isang katiyakan ng pangako ng Panginoon Jesucristo na siya ay makakasama natin ng walang hanggang. Amen. Praise God. So the Book of Life, ito po ay God's eternal record ng mga tinubos ng Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Now, nais ko rin basahin sa Revelation chapter 20 verse 15. And if anyone's name was not found written in the Book of Life, he was thrown into the lake of fire. Sa magandang balita Biblia, itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya tiyakin po natin, tiyakin mo na ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, nakalista na, nakarehistro na. At ang sabi diyan, ang mga nagtiis sa pananampalataya ay mananatili na nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya naman, sinasabihan tayo ngayon
Sa Revelation chapter 3 verse 6, at dito po ako magwawakas. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang banal na Espiritu Santo, sabi po sa John chapter 14 verse 16 and 17, siya po yung ating patnubay, siya yung ating tagapagturo, siya yung ating comforter. Hayaan natin, hayaan natin ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang banal na Espiritu Santo, ang siyang patuloy na humubog sa atin sa uri ng buhay na ninanasan ng Panginoon upang tayo ay magtagumpay sa buhay na ito. So ang banal na Espiritu Santo, ito po yung magbibigay ng kakayahan na magpatuloy na manatili, magtiis, magtiyaga at tumalima sa salita ng Panginoon at magtagumpay. Yan po ay gagawin ng banal na Espiritu Santo. Ngunit, gayon pa man, mayroon po tayong dapat ding gawin sa bahagi natin. Amen. Mayroon din tayong responsibilidad. Kailangan tayo po ay umayon sa sinasabi ng banal na Espiritu Santo sa atin, na tayo po ay umayo sa buhay na ito. Kailangan mapagtagumpayan natin yung anumang dikta ng laman, dikta ng mundong ito na hindi nakakalugod, hindi nakakatulong sa atin. Amen. Praise God. So kailangan po na manatili sa pananalig sa Panginoon Kristo. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise God. So tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat sa katuruan mula sa iyong mga salita, Panginoon. Patawarin mo nga kami, O Diyos, sa mga bagay na aming nagawa, na bagamat, Panginoon, kami ay Kristiyano na, Panginoon, nakakagawa pa rin kami ng mga pagkakamali, ng mga kasalanan sa iyo. O God, patawarin mo kami, Panginoon. Ituwid mo po, tulungan mo kaming ituwid ang aming landasin sa iyo, Lord God. Patawarin mo kami. Kami ay lubos na nagsisisi, O Diyos, sa mga bagay na ginawa namin na hindi nakakalugod sa iyo. At sa araw na ito, Panginoon, wini-welcome namin ang iyong banal na Espiritu Santo, O Diyos, na siyang patuloy na magbigay ng kakayanan, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, na tuparin, gawin, sundin, Panginoon, ang ninanasa mo, O God. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan, Panginoon, sa buhay na ito, sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Amen. Purihin ng Diyos. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumasa iyo. Amen. Praise God.